Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa nakalipas na 3 taon, ang pamilya Gabe na nasa Amerika ay hindi tumigil sa laban nila para makamit ang hustisya para sa nasawing Pinay na si Alexis. November 11, 2022 nang nagpabasa nga ng card ang nanay ni Alexis na si Rowena kay Jay Castura, ang sikat na psychic at tinaguriang Asia's Nostradamus. Sinabi niya nga sa kanyang video na may kinalaman sa lupa at nasirang relasyon ang pagkamatay ni Alexis. Ang mas nakakalungkot pa sa kasong ito, ang labingan ng Pinay ay nakitang magkakahiwalay sa iba't ibang lugar. Ang biktimang si Alexis Perry Gabe ay 24 years old noon ay ipinanganak sa Amerika. Ang kanyang nanay ay si Rowena at ang kanyang tatay naman ay si Gwen. Sina Rowena at Gwen ay parehong mga guro. Bago nga magkakilala ang mga magulang ni Alexis, sila ay childhood friends sa Pilipinas. Pero kalaunan naging magkarelasyon ang dalawa at nagpakasal sa Pilipinas. Matapos nga magpakasal, nagdesisyon ang mag-asawa na manirahan sa California. Kalaunan, lumipat ang pamilya Gabe sa Oakley. Si Alexis ay pangalawa sa 3 magkakapatid at siya ay may 2 kapatid na mga lalaki. Mabait, responsable at sweet. Ganyan ilarawan si Alexis ng kanyang pamilya. Hilig ni Alexis ang photography, fashion at pagdrawing. Nang nagkolehiyo ang dalaga, ang gusto niya talagang kursong kunin ay forensic science. Pero ang university na nag-aalok ng kurso na ito ay malayo sa kanilang bahay. Kaya nagdesisyon na lamang ang dalaga na mag-aral ng kursong may kaugnayan sa medisina. Si Alexis ay nakapagtapos bilang EKG technician sa Contra Costa Medical College. Matapos mag-aral, nagtrabaho si Alexis sa isang pharmacy. Gustong-gusto si Alexis ng kanyang mga customer dahil sa napaka-sweet ng dalaga at handang laging tumulong kung anuman ang gamot na kanilang kailangan. Taong 2019, nakilala ni Alexis ang lalaki na si Marshall Curtis Jones, 27 years old. Si Jones ay isang guard sa isang ospital. Si Alexis at Jones ay naging malapit na magkaibigan. Hanggang sa nahulog ang loob nila sa isa't isa. First love ni Alexis si Jones. Hindi nagtagal, ipinakilala ni Alexis si Jones sa kanyang pamilya. Malugod namang tinanggap ni Rowena at Gwen ang boyfriend na nag-iisa nilang anak na babae. Pero taong 2022, nagkahiwalay ang dalawa. Pero kahit na gano'n, nanatiling magkaibigan sina Alexis at Jones. Madalas din silang mag-hangout at mag-bonding bilang magkaibigan. January 26, 2022, bandang 6:00 ng gabi, magkausap sa FaceTime si Alexis at ang kanyang kaibigang babae. Nang araw din na ito, nakita sa isang CCTV si Alexis sa tapat ng counter ng isang tindahan. Nakita din siya na nagpapagas sa isang gas station. Sunod naman nagbiyahe si Alexis papunta sa Braintree Way Street, kung saan nakatira ang kanyang ex-boyfriend na si Jones. Ayon sa data ng kotse ni Alexis, in-off niya ang kanyang kotse bandang 6:32 ng gabi. Pinaniniwalaan na ito ang oras na dumating si Alexis sa bahay ni Jones. Sa cellphone data ng Pinay, napag-alaman na nanatili siya ng ilang oras sa loob ng bahay ni Jones. Tinext naman ni Gwen si Alexis bandang 7:30 ng gabi at tinanong niya nga ang anak kung sa bahay ba siya kakain. Hindi naman na nag-reply pa si Alexis. Hindi naman masyadong nag-alala si Gwen dahil madalas naman na hindi talaga agad nakapagre-reply si Alexis at madalas din na gabi na ito kung umuwi. Sa katunayan, araw-araw ngang inaantay ni Gwen si Alexis na makauwi kahit gabi na. Pero nang araw na ito, maagang natulog ang mag-asawang Gwen at Rowena at hindi na nila naantay pa ang pag-uwi ni Alexis. At bandang 9:30 ng gabi, nag-on ang GPS ng kotse at cellphone ni Alexis. Ayon sa GPS, umalis si Alexis sa Lone Tree Way papunta sa Oakley. Hindi naman ito kakaiba dahil sa Oakley naman talaga nakatira ang Pinay. Subalit ang kakaiba, ang rutang dinaanan ng kotse ni Alexis. Hindi kasi yon ang ruta na tinatahak niya pa uwi. Bandang 9:35 ng gabi, huminto ang kotse ni Alexis sa Trenton Street. Pero ang cellphone ni Alexis ay patuloy sa paggalaw ayon sa GPS. Sa isang kuha ng CCTV na hindi na isinapubliko, isang lalaki ang nakitang nagdadrive ng kotse ni Alexis at bumaba ito. Nakunan nga siya ng CCTV na dumaan sa Oakley Road at Beldon Lane. Pinaniniwalaan na dala din ng misteryosong lalaki ang cellphone ng Pinay.
Pero makalipas ang 5 minuto, ang cellphone ni Alexis na hawak nga ng lalaki ay biglang nag-off. Ayon naman sa cellphone records ng cellphone ni Jones, tinext siya ni Alexis bandang 11:16 ng gabi para tanungin kung nakauwi na ba ang dalaga. At makalipas nga ang 20 minutes, tinawagan ni Jones si Alexis dahil hindi nag-reply sa text ang dalaga. January 27, 2022, bandang 8:00 ng umaga, nagising ang nanay ni Alexis na si Rowena. Nagtataka siya kung bakit nasa bahay pa ang kanyang bunsong anak. Responsibilidad kasi ni Alexis na ihatid ang kanyang kapatid sa eskwelahan. Tinext si Alexis ng kanyang kapatid ngunit hindi ito nag-reply. Maya-maya pa nagising na si Gwen at nalaman ngang hindi pa nakauwi ang anak. Dito na siya nag-alala dahil ito ang unang pagkakataon na hindi nag-reply sa kanyang mga text ang anak. Agad na tinawagan ni Gwen ang ex-boyfriend ni Alexis na si Jones. Sinabi ni Jones kay Gwen na kinagabihan pa umalis ang kanyang anak sa kanyang bahay. Umalis ito umano ng 9:00 ng gabi dahil pupunta raw ito sa kanyang best friend. Agad na tinawagan ni Gwen ang best friend ng kanyang anak. Sinabi naman ng best friend ni Alexis na imposibleng magpunta ito sa kanyang bahay dahil siya ay nasa malayong lugar at alam nga umano ito ni Alexis. Inutusan na mag-asawang Gwen at Rowena ang kanilang panganay na anak para mag-report sa mga pulis tungkol sa pagkawala ni Alexis. Tinawagan naman ni Gwen ang lahat ng kanilang kamag-anak at mga kaibigan ni Alexis para ipagtanong ang dalaga. Pero wala ngang nakakaalam kung nasaan ang Pinay. Nang araw din na iyon, nagtipon-tipon at binuo ng kamag-anak at mga kaibigan ni Alexis ang isang search party para siya ay mahanap. At di katagalan nakita nila ang kotse ni Alexis na 5 minuto lamang ang layo sa bahay niya. Ang susi ng kotse ay nasa ignition pa at ang pinto sa driver's seat ay bukas. Walang bakas na puresang binuksan ang kotse pero may 2 basyo ng bala sa loob ng kotse ni Alexis. Agad namang pinuntahan ng mag-asawang Rowena at Gwen kung nasaan ang search party. May sumubok naman mangingi ng pera sa pamilya ni Alexis gamit ang Instagram account ng dalaga. Ayon sa kanila, hawak nila si Alexis at kailangang magbayad ng malaking halaga ng pamilya ng dalaga. Subalit lumabas sa investigasyon na mga scammer lamang at hacker ang kumukontak sa pamilya ni Alexis. Natagpuan naman ng mga pulis ang hinihinalang sapatos na huling suot ni Alexis, pero walang bakas ng DNA na nakita sa sapatos na ito. Napasa kamay naman ng mga pulis ang isang kuha ng CCTV na nakita kung sino ang nag-iwan ng kotse ni Alexis. Pero ang CCTV na ito ay hindi na isinapubliko. Sinabi ng mga pulis ang misteryosong tao ay taas 5'11". Nakasuot ang misteryosong lalaki ng oversized jacket at may mask. Pero makikita pa din na may balbas ang lalaki. At ang description nga ng lalaki ay katulad ng itsura ng ex-boyfriend ni Alexis na si Jones. Pinuntahan ng mga pulis si Jones at dinala siya sa police station para sa interogasyon. Sa interogasyon, inulit lamang ni Jones ang kanyang sinabi kina Rowena at Gwen. Pinahintulutan naman ni Jones ang mga pulis na halugugin ang kanyang bahay maliban sa kanyang kwarto. At dahil nga alam ng mga pulis na ito ang lugar na huling pinuntahan ni Alexis, wala silang nagawa kundi halugugin ang bahay ni Jones maliban sa kanyang kwarto. Pero dahil walang sapat na ebidensya laban kay Jones, walang nagawa ang mga pulis kundi sundan na lang ang mga galaw ng binata. Ibinigay din ni Jones sa mga pulis ang kanyang cellphone para sa investigasyon. Nakausap naman ng mga pulis ang kapitbahay ni Jones para suriin ang CCTV na nakatutok sa garahe ng bahay ng binata. Sinabi na may-ari ng bahay na una nang nagtanong si Jones tungkol sa kanyang CCTV. Nang nalaman ni Jones na hindi nakuna ng CCTV ang pagdating ng kotse ni Alexis sa kanyang bahay, tila nabunutan ng tinik ang itsura ng lalaki. Kaya mas lalong naghinala ang mga pulis sa lalaki at sinundan nila ito ng palihim. January 28, 2022, matapos ang interogasyon, nagpunta si Jones sa bahay ng kanyang nanay ni si Alicia. Nagpark si Jones sa harap ng bahay ng kanyang nanay at may nilabas siyang itim na plastic mula sa likod ng kanyang kotse. Itinago ni Jones ang mga plastic sa bahay ng kanyang nanay. Pagkatapos, bumalik umano si Jones sa police station at kinuha ang kanyang cellphone. Sunod ay nagpunta ulit si Jones sa bahay ng kanyang nanay, kinuha ang itim na plastic at ibinalik sa loob ng kanyang kotse. Nang mga oras na ito, may party sa loob ng bahay ni Alicia. Kaya agad na umalis si Jones sa bahay ng kanyang nanay at wala na ngang nakakaalam kung saan siya nagpunta, dala ang itim na plastic. At makalipas ang ilang oras, umalis si Jones at si Alicia.
bumili sila ng bagong cellphone at bagong SIM card para kay Jones. Pero kahit may bagong cellphone, aktibo pa din ang lumang number ni Jones at hindi niya itinapon ang luma niyang cellphone. Sa kabila nito ay nawawala pa din si Alexis at tila walang effort si Jones na hanapin ang kanyang ex-girlfriend. Sunod naman nagpunta si Jones sa bahay ng kanyang kapatid na babae. Isa sa mga cellphone ni Jones ay in-off niya bandang 6:40 ng gabi at ang isa naman ay in-off niya bandang 7:00 ng gabi. At umalis siya sa bahay ng kanyang kapatid. January 29, bandang 12:00 ng tanghali, muling lag-on ang cellphone ni Jones. At nakita nga sa cellphone data ni Jones na nagpunta siya sa Highway 160 at Highway 12. Pagkatapos bumalik si Jones sa bahay ng kanyang nanay bandang 1:00 ng hapon. Pero agad din siyang umalis at nagpunta uli sa bahay ng kanyang kapatid. January 30, nakatakda nang pumasok sa trabaho si Jones pero nagpaalam siya sa kanyang boss na siya ay magde-day off. Sinabi ni Jones na may importante siyang kailangang gawin ng araw na iyon. January 31, sa hindi malamang rason, pinalaya si Jones ng kanyang kapatid sa kanyang bahay. At habang nangyayari ang mga ito, patuloy pa din ang search party para mahanap si Alexis. Marami na nga ang nag-volunteer para tumulong sa pamilya Gabe para hanapin ang Pinay. Patuloy naman ang pagpapakalat ng mga missing poster para kay Alexis. Nakasaad nga sa mga poster ang huling suot ni Alexis at numero na kukontakin nila kung sakaling may makakita sa nawawalang dalaga. Habang naglalakad ang isa sa mga miyembro ng search party, may natagpo ang basag na screen ng cellphone na katulad ng cellphone ni Alexis. Agad itong sinuri ng forensic team at napag-alaman na ito ay puno ng DNA ni Jones. Na mga oras na ito, sigurado na nga ang mga pulis na may kinalaman si Jones sa pagkawala ni Alexis. February 1, 2022, gamit ang search warrant, nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Alicia, ang nanay ni Jones. Pagpasok pa lamang sa bahay, naamoy na nga ng mga pulis ang matapang na amoy mula sa panglinis na kemikal. Nakita ng mga pulis ang maraming bote ng kemikal na wala ng laman. Sa pamamagitan ng luminol test, nalaman ng mga pulis na may bakas ng dugo sa takip ng washing machine ni Alisa. Ang dugo ay kinilalang pag-aari ni Alexis. Nawawala din ang kurtina sa loob ng CR. Sa kotse ni Jones, natagpuan din ang DNA at bakas ng dugo ni Alexis. Nang sumunod na araw, sumakay ng eroplano si Jones at nagpunta sa Washington at doon na natili. Makalipas ang ilang araw, nakakuha naman ng search warrant ang mga pulis sa bahay ng kapatid ni Jones. Dito nga natagpuan ng mga pulis ang isang sulat na pinaniniwalaan na gawa ni Jones. Sa sulat, nakasaad nga ang 100 papunta sa Pioneer. Ang sulat nga ay tila isang mapa o palatandaan. Teorya nga ng mga pulis, sa lugar na iyon pinatay ni Jones si Alexis at doon niya iniwan ang labi ng dalaga. Agad na nagpunta ang search party sa nasabing lugar. Kasama nila ang ilang mga search teams na binubuo ng mga kapulisan. Pagdating sa lugar, nakita nila ang case ng cellphone ni Alexis. Drainain ang isang lawa matapos may matrace ang sonar specialist doon at ayaw umalis ng K9 unit sa lugar. Ngunit wala namang natagpuan ang mga pulis. Napakasakit nga para sa pamilya ni Alexis ang nangyari. Nawawala ang Pinay pero kahit anong effort ang kanilang gawin, wala silang makuhang konkretong ebidensya kung nasaan si Alexis. Hindi nga maiwasan sumagi sa pamilya Gabe na may masama nang nangyari sa dalaga. Sinabi nga nila na malakas ang hinala nila na may kinalaman ang nanay ni Jones sa pagkawala ni Alexis. April 28, 2022, nag-anunsyo na nga ang Oakley Police Department na magbibigay sila ng 500,000 pesos na reward kung sino ang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Alexis. At May 19, 2022 naman nang inaresto ang nanay ni Jones si Alicia para sa kasong aiding at abetting para sa pagtulong niya kay Jones. Ngunit agad din siyang pinakawalan dahil wala namang sapat na ebidensya laban sa kanya. Pero hindi ito ikinatawa ng pamilya Gabe at ng mga kaibigan ni Alexis. May anonymous donor naman ang nag-donate ng 2.9 million pesos bilang reward sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Alexis. Umakyat nga ng 5.8 million pesos ang reward para sa taong makapagtuturo kung nasaan ang Pinay. Hindi naman tumigil ang pamilya ni Alexis at ang search team para siya ay hanapin. Teorya nga ng mga pulis, nang nagpunta si Alexis sa bahay ni Jones, dito na pinatay ng lalaki si Alexis. Matapos iyon, nilagay ni Jones ang labi ng biktima sa kanyang kotse. Marahil umano nagmaneho sa malayong lugar si Jones
at doon iniwan ang labi ni Alexis. April 2022 nang formal nang kinasuhan si Jones ng murder para sa pagkawala at pagkamatay ni Alexis. June 1, 2022 nang isi-serve dapat ng mga pulis ang warrant of arrest para kay Jones. Nagpunta sila sa bahay na tinitirhan ni Jones. Pagdating nila sa bahay, tinawag nila ang lalaki para lumabas sa bahay. Pero paglabas ni Jones, tinutukan ito ng patalim ang mga pulis. Sinabihan siya ng mga pulis na ibaba niya ang patalim, ngunit hindi sumunod si Jones at lumapit pa ito lalo sa mga pulis. At para protektahan ang kanilang mga sarili, binaril ng mga pulis si Jones. Dahil dito, agad na binawian ng buhay si Jones. Halos pagsakluban ng langit at lupa ang pamilya Gabe nang marinig ang balita na patay na si Jones. Si Jones lang kasi ang makapagsasabi ng totoong nangyari at kung nasaan si Alexis. Ayon nga sa pamilya Gabe, nagbanta umano si Jones na sasaktan niya ang kanyang sarili at sasaktan niya din si Alexis kung hindi ito makikipagbalikan sa kanya. Matapos masawi ni Jones, lumapit nga sa mga pulis ang isang kaibigan ni Jones na ang pangalan ay hindi na isinapubliko. Ayon sa lalaking tawagin na lang nating Miko, 2 linggo bago mawala si Alexis, nag-usap sila ni Jones. Tinanong umano siya ni Jones kung saan magandang itago ang labi ni Alexis pagkatapos niya itong patayin. Nawirduhan si Miko sa tanong ni Jones pero sumagot siya at sinabing, siguro sa septic tank o kaya ilibing mo sa gubat. Tinanong naman ng mga pulis si Miko kung bakit ngayon lang siya lumapit sa mga otoridad. Sinabi niya na akala niya ay nagbibiro lamang si Jones at hindi niya akalain na tototohanin ito ni Jones. Napakasakit nga para sa pamilya Gabe nang malaman nila ang inamin ni Miko. Marahil umano na iwasan ang pagkawala ni Alexis kung una pa lang ay sinabi na ni Miko ang nalalaman niya sa mga pulis. Makalipas nga ang ilang buwan, nagkaroon na ng breakthrough ang kaso ni Alexis. November 3, 2022, isang residente na may metal detector ang may nakitang labi at agad na tumawag sa mga pulis. Bukod doon, natagpuan din sa nasabing lugar ang isang hikaw na positibong kinilala ng pamilya Gabe na pagmamay-ari ni Alexis. Na-recover din ng mga pulis sa site ang itim na plastic bag at mga duct tape. Indikasyon na ito ang mga posibleng ginamit ni Jones para itago ang labi ni Alexis. Ngunit ang ikinabigla ng lahat, hindi buo ang nakitang labi ni Alexis nang siya ay matagpuan. Naniniwala ang mga pulis na ikinalat ni Jones ang iba't ibang parte ng labi ng Pinay at itinapon ito sa iba't ibang lugar. Tingin nila, ito ay isang premeditated murder at planado talaga lahat ni Jones. Nangako naman ang pamilya Gibbs na hindi sila titigil hanggat hindi nare-recover ng buo ang labi ni Alexis. Sinabi pa ni Gwyn, sa kabila nga ng lahat ng sakit, galit, pagkabigo at dalamhati, kahit papano ay gumaan ang kanilang loob na natagpuan na si Alexis at sa wakas ay mauuwi na nga nila ito. At January 2023 nang lumabas ang balita na natagpuan na ang iba pang labi ni Alexis sa Highway 49. Pero hindi na ma-determine ng mga eksperto kung ano ang sanhi ng kanyang pagkamatay. March 2023, nagtipon-tipon ang pamilya at mga kaibigan ni Alexis para sana sa kanyang 25th birthday. Isang bench o upuan naman ang inilagay ng plaque ng Oakley City na inalay nila para kay Alexis. Sa pagtitipon-tipon, inalala ng lahat ang magandang alaala ng dalaga. Ang lahat nga ay hindi makapaniwala sa sinapit ni Alexis dahil napakabuting tao nito. Masasabi nga na tapos na ang kaso dahil natagpuan na ang labi ni Alexis. Subalit para sa kanyang pamilya, hindi pa nila nakukuha ang closure ng mga pangyayari. Idiniin nila na dapat kasuhan ang nanay ng pumatay kay Alexis na si Alicia. Ipinagpatuloy ng pamilya Gabe ang laban para sa hustisya ni Alexis. Patuloy ang kanilang apela sa korte na kasuhan si Alicia at pagbayarin siya sa partisipasyon niya sa pagkamatay ni Alexis. December 2024 nang nakipag-meeting ang pamilya Gabe kasama ang mga investigador sa Contra District Court para ipresenta ang lahat ng ebidensya laban kay Alicia. Naniniwala ang pamilya ng abogado ni Alexis na maraming kakulangan sa investigasyon ang mga pulis. Pero January 23, 2025, lumabas ang desisyon ng District Office na hindi sasampahan ng kaso si Alicia. Hindi umano sapat ang mga ebidensya na nagsasabing tinulungan ni Alicia si Jones. Dismayado, malungkot at hindi maiwasang magalit ng pamilya Gibbs sa desisyon ng korte. Ayon kay Gwyn, nagpakahirap ang kanilang abogado
para gawin ang presentation na naglalaman ng maraming ebidensya laban kay Alicia. Sinabi nila na bigo silang makuha ang katarungan para kay Alexis. At nito lang, January 24, 2025, sa Facebook group na Justice for Alexis, nagpost si Gwen at sinasabing dismayado sila dahil kahit napakarami ng ebidensya laban kay Alicia, hindi siya kinasuhan ng district office. Ilan nga sa mga ebidensyang sinasabi ng Pamilya Gabe ay ang video na ito, kung saan nakita si Jones na ibinaba ang mga itim na plastic na pinaniniwalaang laman ng labi ni Alexis sa bahay mismo ni Alicia. Kaya nga para sa karamihan, imposibleng walang alam si Alicia na itinago ng kanyang anak sa kanyang bahay ang labi ng Pinay. Ipinost din sa group ang video ni Alicia na tila may kausap. Hindi malinaw ang audio pero may mga nag-comment na mga sinabi ni Alicia ayon sa kanilang pagkakarinig sa video. Sinabi ng ilang mga netizens na sinabi ni Alicia na kailangan niya ng 90,000 pesos para sa isang abogado at mayroon daw paraan. At narinig din sa video na sinabi ni Alicia ang mga katagang, "I think he may be guilty." Sa comment section, tingin nga ng mga tao ginawa ng paraan ni Alicia para hindi siya makasuhan o makulong si Jones para sa pagpatay nito kay Alexis. May mga ilang video din na pinost ang pamilya ni Alexis sa Facebook page na Justice for Alexis na tila nagtatalo nga ang mag-ina. Sa video, mahina ang audio pero sinabi ni Jones sa kanyang ina ang mga katagang, "I didn't want to do it, but I did it." Sinabi naman ng nanay ni Jones ang mga katagang, "You can have people do it. Don't talk to anybody." Sa huli, tila nga nagtawanan pa ang mag-ina bago umalis si Jones sa bahay ni Alicia. Inulit nga ng Pamilya Gabe na wala pang closure ang kaso ni Alexis. Masakit para sa kanila ang pagbasura sa kaso ni Alicia dahil ang 3-year statute of limitations ng kaso ay natapos na nga nitong January 27, 2025. Ibig sabihin, wala nang tsansa para sa criminal case sa hinaharap at iyon na ang katapusan ng pagkaso. Matapos nga ang 3 taon, hindi na nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Alexis. Dahil unang-una ang pinaniniwala ang suspect ay namatay. Sinabi pa ni Rowena na pakiramdam niya ay nabigo niya ang kanyang anak. Ipinost ng Pamilya Gab ang lahat ng ebidensya sa Facebook group. Dahil para sa kanila, natapos man ang kanilang laban sa korte, naniniwala ang Pamilya Gab na hindi pa tapos ang laban sa korte ayon sa pampublikong opinyon. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!